Simula pagkabata hanggang pagtanda, gatas ang pinapainom sa atin para lumakas ang pangangatawan. Kaya naman sa tuwing nagsasagawa ng supplemental feeding program sa iba't ibang barangay sa bayan ng Bacnotan, gatas mula sa kalabaw ang isang bumibida. Mas mataas kasi yung concentration nito when it comes to protein and fat. Mas makakatulong siya for growth ng ating mga kabataan. There are also other studies na ginawa na talagang malaki yung naging impact doon sa growth ng mga bata when it comes to milk feeding na galing talaga sa buffalo. Milk, it also promotes growth. So nga kailangan nga dahil sa ayanti grow okay? Dahil sa inisyatibong ito, nabigyan ng ating bayan ng Green Banner Seal of Compliance Award ng Provincial Government of La Union, katuwang ang National Nutrition Council. Sa karangalan, napapansin ang inisyatibo ng bayan ng Bacnotan pagdating sa nutrisyon. Makakaasa po kayo pagpapatuloy po namin ang aming nasimulan. Makakasiguro po kayo patuloy niyo po kami magiging kasangga sa usaping nutrisyon. Ang nasa likod ng tagumpay na ito, ang mga magsasaka na pinapalago ang industriya ng pag-aalaga ng kalabaw. Dahil sa kanila mismo galing ang gatas na nagbibigay pag-asa para lumakas ang pangangatawan ng bawat Bacnotanian. Ako po si Ferdinand Rinya po dito sa Barangay Bitalag. Nag-start po akong mag-buffalo milking 2019 po. Ako unang nag-alaga. Tuwing umaga, naghahanda si Tatay Ferdinand para kumuha ng napier grass na ipapakain sa mga alagang kalabaw. Pagdating po sa pagkain nila, ang pinapakain po namin, napier kasi po, yun po yung itinuro sa amin ng mga taga Philippine Carabao Center po. So maganda kasi ang ating napier grass. Unang-una, ito ay madaling i-manage. Resistant siya, kumbaga sa drought and all weather. Madali siyang mabuhay. So bukod doon, rich po siya ng protein at ito ay maganda para sa mga nagpapasusong mga kalabaw. Katuwang ni Tatay Ferdinand sa pag-aalaga ng kalabaw, ang kamag-anak niyang si Ate Rochelle. Hindi ko po naranasang magpagatas ng anak, pero ang trabaho ko po ay nagpapagatas po ng buffalo. Paliguan muna yung buffalo. Tas pagkatapos mong paliguan yung buffalo, ilalagay na po doon sa gatasan, tsaka talian po yung dalawang paa niya sa likod para hindi po sumipa. Nung una po, natakot po ako. Pero nung tumagal-tagal po, hindi na po ako natatakot. Mano-mano nilang pinipiga ang suso ng mga buffalo. Kasi po mahirap po magpalabas ng gatas ng buffalo kapag hindi mo alam yung technique ng magpapagatas po. Yung paggagatas po ng buffalo, kailangan pong yung hinlalaki at saka yung hintituro, kailangan pong ilak. Yun po ang pagpiga po para lumabas po yung gatas ng buffalo po. At habang kinukuhanan ng gatas, pinapakain nila ito ng mais o napier grass. Para masigurong malinis ang gatas, isinasala ito na maigi at sunod na ilalagay sa mga malinis na bote. Sa 4 po na kalabaw, nakukuha po namin 12 liters po hanggang 15 liters sa isang araw. 100 pesos po yung pinagbibintan namin sa 1 litro. Mas mura siguro yung 1 litro, ilang araw mo na rin iinumin yon. Kaysa sa mga nabibili sa grocery, ilang timpla, ubos na. Isa rin sa kasamahan ni Tatay Ferdinand at Ate Rochelle na nag-aalaga ng kalabaw, si Lolo Emil Ringgor. Sa edad na 69, siya raw ang nagpapatunay na kalabaw lang ang tumatanda. Talagang malakas din kahit dalawang kalabaw ang hila sa akin hindi na ako papahila sa kanila kasi malakas pa naman ang katawan ko. At ang kanyang sikreto ang pag-inom ng gatas ng kalabaw
Dahil sa gatas ng kalabaw, malakas pa yung katawan ko, pati itong tuhod ko. Pwede pa rin bakbo. Pag uminom ka ng gatas ng kalabaw, parang hindi ka tumatanda eh. Dahil sa gatas ng kalabaw, patuloy na umuunlad ang buhay nilang magsasaka. Marami na rin akong naipundar sa paggagatas ng kalabaw. Isa ho, yung tricycle at saka itong traktor, yung mga cellphone. Maraming cellphone na nabili namin, bali siyam. Lahat-lahat sila dahil lang sa paggagatas ng buffalo. Dahil sa pagtutulungan din na mag-anak, mula sa siyam na kalabaw na iniregalo ng Municipal Agriculture Office, napalago nila ito sa 11 na kalabaw. Nagpapasalamat ako sa LGO, kasi yan ang unang binigay sa akin na ng pag-aalaga ng kalabaw. Kasi maraming naitulong sa amin. Ang local government unit ng Bacnotan patuloy rin ang pagtulong sa mga nag-aalaga ng kalabaw sa pamamagitan ng pagbili sa kanila ng mga fresh na gatas ng kalabaw. Ito po yung ating buffalo's milk na binili sa local farmer. Upon delivery po ng ating milk, nag-undergo po tayo ng mga various milk testing processes to ensure the safetiness and quality of the milk. Bukod sa ginagamit ang buffalo milk sa supplemental feeding programs, ito rin ang pangunahing ginagamit sa paggawa ng masustansyang chocolate milk at pastillas na maaaring mabili sa Bacnotan Farmers Agritourism Center. Future plans is hindi lang tayo sa milk products, so naano po natin na mag-process tayo ng yogurt, ng kesong puti, ice cream, any products po made of ingredient po natin ng Carabao's milk. Yun po yung aming future na plan para po sa dairy industry natin. Ang maganda po rin dito sa gatas ng kalabaw, kumikita ka na, nakakatulong ka pa sa kapwa mo, sa mga bumibili po ng gatas na para sa kanila. Sa mga gustong mag-alaga ng kalabaw, kailangan po ang tiyaga lang saka sipag para umasinso. Sa mga kababaihan po na gustong magpagatas, punta lang po kayo dito at saka tuturuan po namin kayo magpagatas ng buffalo. Araw-araw mayroon kang pera pag may ginagatasan kang kalabaw. Hindi ka na naubusan kasi yung gatas ng kalabaw yan ang ginagamit namin ng panghalo na sa kape namin tuwing umaga. Yung bata, lahat-lahat kami yan gumagamit na. Nakakaubos kami na rin ng 1 litro, isang araw. Patunay lang ang kwento ni Tatay Ferdinand, Ate Rochelle at Lolo Emil na may pag-asa sa gatas. Pag-asang umunlad ang buhay basta't kumayon ng parang kalabaw.